Alam mo bang mahigit 75% ng sira ng sasakyan ay dahil sa maling maintenance? Akala ng marami, masisira na ang kotse paglampas ng 150,000 kilometers, pero hindi ito totoo. Ituturo namin kung paano paabuti ng 300,000 kilometers ang inyong sasakyan nang walang malaking repair. Lilinawin din namin ang maling akala na sumisira ng maraming turbo engine. Abangan sa huli ang bonus tip na nalilimutan kahit ng mga veterano at makakatipid ka ng libu-libong euro. Simulan na natin. Unang ugali, huwag basta-basta sumunod sa mga interval ng oil change na inirerekomenda ng manufacturer. Mukhang maganda sa papel ang oil change bawat 15,000 hanggang 20,000 kilometer, ngunit sa realidad, maaari itong makasira sa iyong makina. Maraming manufacturer ang pinahahaba ang mga interval para maging mas mura ang maintenance ng sasakyan habang nasa warranty. Pero hindi sila ang magbabayad ng gastos paglampas ng 150,000 kilometro. Nagkakaisa ang mga eksperto at driver sa isang bagay, ang oil change tuwing 7,500 kilometro o 6 na buwan gamit ang full synthetic oil ang tunay na balanse. Lalo na kung madalas kang magmaneho sa lungsod, humihila ng mabigat o nasa mainit at maalikabok na lugar. Ang pagsunod lang sa manual ay baka makatipid ka ngayon, pero peligroso ito sa putik sa makina, sirang gasket o maagang pagkasira ng engine. Pagkukumpuning libu-libong euro na maiiwasan sana, average lang ang payo ng mga manufacturer, hindi sigurado. Para tumagal ang makina, huwag magpadala sa marketing. Gusto nilang makabenta ng bago, hindi ang ayusin ng luma. At habang nandyan ka na rin, may isa pang likido na hindi mo dapat baliwalain. Ugali bilang dalawa, palitan ng transmission fluid. Maraming driver ang binabaliwala ang kanilang transmission hanggang sa dumulas ito. Diyan, palit buo na ang kailangan, hindi lang ayos. Hindi tulad ng langis, ang transmission fluid ay nasa saradong sistema at unti-unting nasisira nang hindi mo namamalayan. Dito ka maloloko dahil mukha pa rin itong maayos, ganda ng kulay walang amoy. Pero pagkalipas ng 80,000 kilometro, may dumi na ito sa loob. Ang mga dumi mula sa clutch, metal at barnis ay sumisira sa gears na parang liha. Huwag nang hintayin ang mga sintomas dahil baka huli na ang lahat. Kaya nagpapalit ang mga matatalinong driver ng transmission fluid tuwing 80,000 kilometro o 6 na taon. Sa mga hybrid, hanggang 120,000 kilometro ito pero huwag lalampas. Libu-libong euro ang gastos sa paggawa ng transmission kaya mag-ingat. Narito naman ang isang mahalagang pagbubukod. Huwag i-flush ang lumang transmission na napabayaan. Matatanggal mo ang mga deposito para gumana pa ito. Kung regular ang alaga, ayos na. Kung hindi, sapat na ang simpleng oil drain. Laging gamitin ang rekomendadong fluid ng manufacturer. Ang generic fluids ay nakakatipid pero baka makasira ng transmission. Pag napabayaan ang transmission, aandar ang kotse pero titirik din ito. May tip ako sa dulo para hindi mahuli sa maintenance. Isang lumang paraan ito na sandali lang gawin pero makakatipid ka ng libu-libong euro. Bago iyon, ugali bilang 3, palitan ang iyong coolant tuwing 5 taon o bawat 80,000 kilometro. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang coolant ay tumatagal magpakailanman. Hindi iyon totoo. Sugal ang paghihintay ng 150,000 kilometers at tiyak na magastos ito. Ang mga modernong coolant ay long life, pero nagiging acidic pagkalipas ng 5 taon. Sa puntong iyon, hindi na ito nagpoprotekta at nagdudulot na ng kalawang. Ito ay mga pump na nag-o-orange, sirang gasket, baradong heating circuit o kaya tagas sa head gasket. May puting usok sa tambutso, misfires o bawas na coolant nang walang tagas sa lupa. Humingi ng tulong ang makina mo dahil ang napabayaang coolant ay kinakain na ito mula sa loob. Kahit anong sasakyan ang gamit mo o dekuryente ang water pump. Sa sandaling masira ang coolant, lahat ng kasunod ay nanganganib. Palit kada 5 taon o 80,000 kilometro, hindi 150,000 o 200,000, kundi 80,000 lang. Halos wala namang halaga ang coolant. Ang mga makina, meron, palitan na ito bago pa humina ang sasakyan. Narito pa ang isang bagay na dapat palitan bago ito bumigay. Ugali bilang 4, palitan ang timing belt bago ito maputol. Maging tapat tayo. Kailan mo huling naisip ang tungkol sa iyong timing belt? Karamihan sa atin ay may ugaling balewalain ito hanggang sa huli na ang lahat. Gayunman, ang maliit na sinturong ito ang kumokontrol sa iyong makina. Kapag naputol ito, tatama ang mga piston sa mga balbula. Maaari itong makasira ng makina at magastos ang pagkumpuni nito. Kailangan ng karamihang sasakyan ang bagong timing belt tuwing 90,000 hanggang 150,000 kilometros o bawat 10 taon, alinman ang mauna. Kahit madalang gamitin,
naluluma pa rin ang sinturon dahil sa init at langis. Ang palagi kong inirerekomenda, huwag kailanman maghintay ng ingay o babala. Madalas, maputol ang timing belt nang walang babala. Minsan, may maririnig na kalansing o may tagas ng langis sa timing cover, pero kadalasan, bigla na lang itong napuputol. Ang pagpapalit ng sinturon sa tamang oras ay mas mura at mas ligtas kaysa maghintay ng sakuna. Habang nandyan ka, ituloy na ang susunod na gawain. Gawi bilang 5. Panatilihing maayos ang iyong mga spark plug. Alam mo bang ang sirang spark plug ay nagpapababa ng fuel efficiency ng 30%? Dahil sa mahinang kuryente, hindi nasusunog ng maayos ang gasolina kaya nababawasan ang lakas ng makina. Palitan ang mga ito tuwing 90,000 hanggang 150,000 kilometro. Mas matibay ang iridium spark plug kaysa sa tanso. Laging tingnan ang manual para sa tamang uri at schedule ng sasakyan. Gayunpaman, bantayan ang mga senyales tulad ng palyadong idle, hirap mag-start, at mahinang arangkada. Hudyat ito na humihina na ang iyong spark plug o ignition coil. Karaniwan din ang mga misfire. Maaaring manginig ang iyong makina at maaari mong maamoy ang hilaw na gasolina sa tambutso. Kapag inalis ang spark plug at may langis o coolant, babala ito. Maaaring galing ang langis sa sirang valve cover gasket habang ang coolant ay hudyat ng sirang makina. Mainam na iwasan ang magastos na kumpuni sa pamamagitan ng pag-alaga ng mabuti sa iyong sasakyan. Ugali bilang 6. Palitan ang fuel filter ayon sa inirerekomendang agwat. Habang ginagamit mo ang iyong sasakyan araw-araw, tahimik na naiipon ang dumi, kalawang at mga mikroskopikong dumi sa iyong fuel filter. Kapag barado na, mapupuwersa ang fuel pump hanggang sa masira ito. Ang murang filter ay makakaiwas sa mahal na pagpapalit ng pump. Payo ng mga manufacturer na palitan ang fuel filter tuwing 50,000 hanggang 90,000 kilometro. Sa mga lumang sasakyan, karaniwang nasa 50,000 kilometro ito. Ang mga bagong sasakyang may built-in na filter ay tumatagal hanggang 150,000 kilometro. Tip: bago magpalit ng filter, i-depressurize ang fuel system, tanggalin ang fuse ng fuel pump at hayaang mamatay ang makina. Pinipigilan nito ang talsik ng gasolina, siguraduhing maaliwalas ang lugar, mas madaling magliyab ang singaw ng gasolina kaysa sa inaakala. Pang-7, magpalit ng brake fluid kada 2-3 taon. Paano ka mapipigilan ng brake fluid na maabot ang 300,000 kilometro? Bakit? Simple lang, kung hindi maayos ang preno, hindi ka lalayo. Madalas itong nakakaligtaan, lalo na sa mga lumang sasakyan. Hygroscopic ang brake fluid kaya sumisipsip ito ng moisture. Pinabababa nito ang boiling point mula sa mahigit 200 degrees tungo sa mas mababa sa 140 degrees pagkalipas ng ilang taon. Sa matinding trapiko sa lungsod, maaaring umabot sa sapat na init ang iyong mga preno para pakuluin ang sirang brake fluid. Dahil dito, nagkakabula sa loob at lumalambot ang pedal. Hahaba ang braking distance at maaaring mawalan ng preno. Gamit ang murang brake fluid tester, mabilis mong masusuri ang moisture nito. Isawsaw ito sa reservoir. Pindutin ang isang button at agad na lalabas ang resulta. Kung lumampas sa 3% ang antas, huwag nang maghintay pa. Gawi bilang 8. Regular na pag-maintain ng differential at transfer case. Ano nga ba ang differential at transfer case? Ang mga ito ang nagdadala ng lakas mula makina patungong gulong para makaliko at kumapit ang sasakyan sa kalsada. Sa kalaunan, ang pampadulas nito ay nasisira at nadudumihan. Para sa mga sasakyang RWD o AWD, payo ng eksperto na palitan ang differential fluid tuwing 50,000 hanggang 80,000 kilometro. Paano ito gawin? Narito ang mga hakbang. Unang hakbang, hanapin ang differential o transfer case na karaniwan ay isang metal na lalagyan sa ehe o sa ilalim ng gitna ng sasakyan. Ikalawang hakbang, maglagay ng lalagyan sa ilalim at tanggalin ang drain plug upang maalis ang lumang likido. Ikatlong hakbang, tanggalin ang fill plug na mahalaga upang malayang makadaloy ang likido. Ika-4 na hakbang, kapag natapos na ang pag-drain, ibalik ang drain plug at higpitan ito ng maayos. Ika-5 hakbang, gumamit ng bomba upang lagyan ng likido na inirerekomenda ng gumawa hanggang sa bahagyang umapaw ito sa butas ng paglalagay. Ika-6 na hakbang, ibalik at higpitan ang fill plug. Inirerekomenda na ipasupervise ang operasyong ito ng isang mekaniko o propesyonal sa mga unang beses na gagawin ito. Sa kabutihang palad, ang susunod na payo ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kasanayan. Ugali bilang 9, suriin at linisin ang mass airflow sensor. Karaniwan, ang sensor na ito ay matatagpuan sa intake pipe kaagad pagkatapos ng air filter box. Sinusukat nito ang dami ng hangin na pumapasok sa makina upang maayos na mai-adjust ng computer ang fuel injection. Sa paglipas ng panahon,
Ang mga naipong alikabok at langis sa mga maseselang mainit na kawad ng sensor ay nagpapalabo ng sukat nito na nagdudulot ng maling pagkalkula ng air-fuel mixture ng makina. Ang mga sintomas ng marumi o sira na mass airflow sensor ay kinabibilangan ng pag-aatubili o pagputol-putol kapag umaarangkada, hindi pantay o hindi matatag na idle, labis na konsumo ng gasolina, pagpatay ng makina o hirap sa pag-start, pati na rin ang pag-ilaw ng check engine light na may particular na error codes. Bago palitan ng isang mahal na sensor, subukan munang linisin ito. Maaari kang makapagtipid ng ilang daang euro. Narito kung paano ito gawin ng ligtas. Unang hakbang, hanapin ang mass airflow sensor sa intake pipe malapit sa air filter box. Ikalawang hakbang, maingat na tanggalin ang electrical connector. Ikatlong hakbang, alisin ang sensor o ang kabuuan ng housing nito depende sa iyong sasakyan. Ikaapat na hakbang, gumamit lamang ng panlinis para sa mass airflow sensor at ispray ito ng sagana sa mga sensitibong bahagi. Huwag gumamit ng brake o carb cleaner at lubricants dahil sisirain nito ang sensor. Patuyuin ito ng maigi bago ikabit. Ibalik ang mga bahagi at burahin ang error codes kung kailangan. Maaari kang gumamit ng diagnostic tool upang sukatin ang airflow sa gramo bawat segundo bago at pagkatapos linisin upang makita ang pagbabago. Pang-10 gawain, palitan ang recirculation valve ng crankcase gases. Pinipigilan ng balbula na ito ang pag-ipon ng mga mapanganib na singaw sa loob ng makina. Sa kalaunan, maaari itong mabara at magsanhi ng tagas ng langis o mahinang hatak. Pinapayo ng mga manufacturer na palitan ito kada 50,000 hanggang 80,000 kilometro. Ang sirang balbula ay nagpapataas ng presyon sa crankcase na sumisira sa mga gasket at seal. Aabot sa ilang daang euro ang pagpapaayos. Kung nakabukas ang balbula, lalakas ang konsumo sa langis ng 1 litro kada 1,500 kilometro, partikular sa lumang makina. Madali at mura lang ang pagpapalit nito. Nasa 10 hanggang 30 euro lang ang bagong balbula. Narito kung paano ito gawin. Hanapin ang balbula na nasa takip ng rocker arm o sa tubo ng langis. Ipihit pa kanan para matanggal. Ipasok pagkatapos ang bago at paikutin ito pakaliwa upang malak. Suriin ang hose ng bentilasyon para sa posibleng mga bitak at palitan ito kung kinakailangan. Ang maayos na balbula ay tipid langis, bawas emisyon at linis makina. Malapit na tayo sa bonus na payo. Ngunit narito muna ang isa pang gawain na mura lang ngayon ngunit makakatipid ka ng malaki sa hinaharap. Ikalabing-1, ipasuri ang wheel alignment tuwing 25,000 kilometro o kapag may problema sa direksyon. Maraming driver ang pinapatagal ang pag-check ng alignment ng ilang linggo dahil di agad nakikita ang halaga nito. Paano malalaman kung kailangan ito ng sasakyan mo? Kapag mabilis mapudpod ang gilid ng iyong gulong, senyales ito ng maling alignment. Kapag nakapaling paloob, upod ang labas. At kung nakabuka naman, ang loob ang mauupod. Kapag kumakabig ang kotse habang diretso ang takbo, isa itong senyales. Suriin din kung nakaliko ang iyong manibela kapag dumidiretso ka. Ang maling alignment ay babawasan ng 30% ang buhay ng gulong at tataas ang konsumo ng gasolina ng 10%. Sa kasamaang palad, hindi mo ito kayang gawin ng mag-isa. Ginagawa ito ng mga eksperto gamit ang makina na nagsusukat at nag-aayos ng anggulo ng mga gulong. Mura ito at sulit na investment para tumagal ang sasakyan. Ngayon, sa kontrobersyal na paksa. Ika-12, huwag mag-high RPM habang malamig pa ang makina. Mainit itong debate sa mga driver. May 3 panig, ang mga umaalis agad, ang mga nag-i-idle ng matagal, at ang mga nasa gitna. Hayaan ninyong linawin ko ito minsan at para sa lahat. Ang pag-rev ng mataas habang malamig pa ang makina ay mabilis na nakakasira nito. Dahil malamig, makapal pa ang langis sa ilalim. Kailangan nitong dumaloy para balutin ang mga piyesa. Ang pag-apak sa silinyador bago ito mangyari ay pinipilit ang mga metal na bahagi na magkiskisan ng halos walang pampadulas. Ganito mabilis masira ang mga kritikal na piyesa tulad ng piston, camshaft at bearings. Ano ang dapat gawin sa halip? Madali lang. Paandarin ito sa idle ng 30 hanggang 60 segundo. Sapat na ito para umikot ang langis. Pagkatapos, magmaneho ng mahinahon, iwasan ng bigla ang pag-apak sa silinyador at panatilihin ang RPM sa ilalim ng 3,000 hanggang magsimulang tumaas ang temperature gauge. Sa ilang sasakyan, may coolant temperature light para malaman kung malamig pa ang makina. Kapag namatay ito, mainit na ang makina para gamitin. Ang pag-arangkada habang malamig pa ay nakakasira sa mga turbo engine. Ang maling pagpapadulas ang sumisira sa karamihan ng turbo at isa ito sa mga dahilan. Huwag biglang painitin ang makina dahil magastos ito. Ika-13, hugasan ang ilalim ng sasakyan kada season. Gaya ng sinabi ko sa simula,
Walang tama o maling paraan ng pag-aalaga sa iyong sasakyan. May tamang paraan at maling paraan. At ang hindi paglilinis ng ilalim ng sasakyan ay ang maling paraan. Huwag balewalain ang dumi sa ilalim ng sasakyan. Kahit tago, ang asin mula sa yelo at putik ay mabilis na nag-iipon at nagdudulot ng kalawang. Sinisira nito ang mga bakal gaya ng preno, suspensyon at chassis. Maaaring kalawangin ang mga ito sa loob ng ilang taon. Dapat hugasan ang ilalim ng sasakyan bawat season at buwan-buwan tuwing taglamig kung saan may pantunaw ng yelo. Kung malapit sa dagat, ang alat at buhangin ay nakakasira rin, kaya maghugas ng regular buong taon. Bonus na payo bago matapos. Ang pinagkaiba ng may-ari sa tunay na nag-aalaga ng kotse ay ang maintenance log. Bilang mekaniko, napakahalaga nito. Sa bawat pagpalit ng langis, gulong o filter, itala mo ito. Ilista ang petsa, kilometrahe, at serbisyong ginawa. Kapag may problema, makakatulong ang maintenance log para matukoy ang mga pattern. Halimbawa, kung nababawasan ang langis bawat 1,500 kilometro, isa na itong babala. Kung hindi naman pantay ang suot ng gulong pagkatapos ng 8,000 kilometro, kailangan na ang alignment. Mahalaga ang maayos na talaan para sa mga eksperto. Patunay itong responsable kang may-ari kaya maiiwasan ang alok na hindi kailangang serbisyo. Pag binenta na ang sasakyan, ang kumpletong maintenance log ay nagpapataas ng halaga at tiwala ng mamimili. Huwag lang umasa sa memorya. Isang listahan o app sa phone ay sapat na para maprotektahan ang sasakyan ng maraming taon. Ang matatalinong may-ari ay may maayos na record. Ngayong alam mo na ang 13 paraan para umabot ang sasakyan mo ng 300,000 kilometro. Tandaan na may lihim na sumisira sa iyong cooling system. Dito, ipapakita ko ang isang bagay na madalas makaligtaan ng mga mekaniko at ang 5 minutong solusyong makakatipid sa iyo ng libu-libong euro.